yung mga iba't ibang kilosang komunista like Mayo Uno, Gabriela, yung Akbayan. Hindi nyo ba napapansin may mga paring Katoliko na leader sa mga grupong ito? Kung kilala nyo si Balweg, paring Katoliko yan, si Conrado Balweg, di ba? O si Luis Halandoni. Malaki kasi ang kinalaman ng simbahan sa pagkakaroon ng mga ganyang samahan eh. In fact, ang komunismo ay itinatag ng simbahang Katoliko, yan ang hindi nyo alam. Yun, ang paratang ng Seventh-day Adventist na ang komunismo ay tatag daw ng simbahang Katoliko. Ito ang malaking kasinungalingan. Bakit? Dahil dapat research naman pag may time. Ang simbahang Katoliko sa pamamagitan ni Pope Pius XII naglabas ng opisyal na dekreto noong 1949 sa pamamagitan ng Supreme Sacred Congregation of the Holy Office. Ano po ba ang laman sa naisguta na naturang deklarasyon? 1949 na nilagdaan ni Pope Pius XII. Dineklara na Catholics who professed communist doctrine to be excommunicated as apostates from the Christian faith. Yun ang deklarasyon ng simbahan. Pero napansin nyo binanggit kasi diya si Balweg, Conrado Balweg. Totoo na ang paring Katoliko yon, pero lumabas sa pagka paring Katoliko at pumasok sa NPA. Si Halandoni, dating Katoliko ding pare, pero pumasok sa naturang grupo at aktibo, pero lumabas sa pagkapare. Pero kung yun ang argumento ng Seventh-day Adventist, alam nyo ba, ilang mga kaso na Seventh-day Adventist pastor na huli sa kasong rape? Halimbawa, sa Zamboanga del Sur, isang pastor na pabalita yan. Isang pastor na nagkuha ng police clearance, pastor ng Seventh-day Adventist, na huli dahil may existing warrant of arrest sa kasong rape. Ibig po ba sabihin kung si Balweg ay pumasok sa pagka-NPA, kung ang Seventh-day Adventist may pastor na nag-rape, nagiging doktrina na at opisyal na aral ng Seventh-day Adventist na magiging rapist? Hindi lang yan. Grabe pa ang tuligsa. Sasagutin natin punto por punto kung di ako mawala sa internet natin. Katoliko daw sa demonyo. Ang dakilang Babylonia po ay kumakatawan sa isang masamang relihiyon. Isang masamang relihiyon na naging makapangyarihan sa buong mundo, na ang ipinapatupad po ay mga aral na labag sa utos ng Diyos. At iyang authority na yan na naghahari sa masamang relihiyon ng Babylonia, ang tinatawag nating Antikristo. O naman na lahat ng nandyan sa relihiyon na yan, demonyo. Kasi nga naman, napatunayan natin na yung relihiyon na yan, natupad yan sa simbahang Katoliko. Yun. At ang Katoliko ang dahilan umano kung bakit una sa demonyo, bakit merong mga kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil daw sa Katoliko. Grabe talaga ang paratang nitong Seventh-day Adventist na ginagamit nila, nagkaisa ang mga sulpot na sikta para wasakin ang pananampalatayang Katoliko at yung mga inosente ay matangay sa siktang tatag lamang ng tao. Pero una, bago pa lang mga kapatid, harap-harapan na ini-excommunicate nga ng simbahan ang mafia. Doon mismo sa area kung saan nagsimula ang mafia. The Pope's one-day visit to Italy's southern region of Calabria was marked by his strong words against the mafia. Condemning the adoration of evil, power, and money, the Pope had this to say to mobsters. I mafiosi non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. Oggi lo confessiamo con lo sguardo rivolto al Corpus Domini,
al sacramento dell'altare. Risorto dalla morte The region has a history So, of malinaw ang deklarasyon ng Santo Papa sa pag-excommunicate sa mga dahilan sa kasamaan. No? Pero tayo ang pinaratangan itong Seventh-day Adventist na dahil daw sa simbahang Katoliko, nagiging legal yung same-sex marriage. Ito pa. Pamati mo mga Katoliko, Sandali mga muna. CFD. Oh, isa yung isyo. Ito ang tera ng Seventh-day Adventist. Asawa ng lalaki sa lalaki, yung pag-aasawa ng babae sa babae, naging legal yan halos sa iba't ibang mga bansa. At isa sa mga driving force ng legality niyan is yung statement ng Papa na parang kinukonsinti niya yung pagsasama ng dalawang same-sex. Yan ba? Pasado ba yan sa moralidad ng Diyos? Napansin nyo ba yung pahayag niya? Kung ano ang dahilan sa same-sex marriage? Dahil yung pahayag daw ng Papa parang kinukonsinti niya. Yung salitang parang, kahit itong SDA na ito, di pa sigurado. Naging legal yan halos sa iba't ibang mga bansa. At isa sa mga driving force ng legality niyan is yung statement ng Papa na parang kinukonsinti niya yung Parang kinukonsinti niya. Tingnan natin ang opisyal na pahayag ng Papa kaugnay dito sa interview. Una, sa deklarasyon ng Papa sa Amores Laetitia number 251, ano po ba ang sabi ng Papa? Ito ang opisyal, kaya di pwedeng makabatay lang tayo sa chismis, mga kapatid. Ito ang sabi ng Papa: there are absolutely no grounds for considering homosexual unions to be in any way similar or even remotely analogous to God's plan for marriage and family. See, nakita niyo mga kapatid, na grabe talaga ang paratang ng Seventh-day Adventist na hindi naman ni-research, tinitira tayo. Sino ba ang gumagawa niyan? Natural, sa Juan 8:44, walang iba kundi ang may kaugnayan sa impyerno. Sa interview nga sa international media, ito ang pahayag ng Papa sa interview. Tinanong siya ni Nora Donel, did you decided to allow Catholic priests to bless same-sex couples? Ito ang sagot ng Papa. No. What I allowed was not to bless the union. That cannot be done because that is not the sacrament. I cannot. The Lord made it that way. But to bless each person, yes. The blessing is for everyone. For everyone. Yon ang opisyal talaga na pahayag na ito'y ginagamit ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, laban sa atin. Balikan natin ha. asawa ng lalaki sa lalaki, yung pag-aasawa ng babae sa babae, naging legal yan halos sa iba't ibang mga bansa. At isa sa mga driving force ng legality niyan is yung statement ng Papa na parang kinukonsinti niya yung pagsasama ng dalawang same-sex. So yon ay mali. Pero ang tanong, wala bang Seventh-day Adventist na nagkasal ng same-sex? Eto. Announcing and celebrating gay marriage in one of the SDA churches, and this will shock you. Yeah, you got to see. Thank you. See? Nakita nyo ba? Ang Seventh-day Adventist, merong pagkakasal ng same-sex union. Ito ang sila ang kauna-unahang ikinasal. Tinitira tayo, pero sila pala ang gumagawa. Yon. Kaya mag-ingat talaga nitong mga ngaral na ito, mga kapatid. Okay. Ituloy natin ang kanilang pahayag laban sa simbahang Katoliko dahil alam nyo naman ang kasinungalingan
pag ito'y inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Asawa ng lalaki sa lalaki, yung pag-aasawa ng babae sa babae, naging legal yan halos sa iba't ibang mga bansa. At isa sa mga driving force ng legality niyan is yung statement ng Papa na parang kinukonsinti niya yung pagsasama ng dalawang same-sex. Yan ba? Pasado ba yan sa moralidad ng Diyos? Ano pa? Kung di pasado sa moralidad ng Diyos, ang tanong, bakit ang SDA may ikinasal na same-sex? Announcing and celebrating gay marriage in one of the SDA churches, and this will shock you. Yeah, we got to see. Thank you. May ikinasal sila, same-sex talaga yon. Sa Seventh-day Adventist. At di lang yan mga kapatid. Ito ang tira pa na ang Katoliko daw founder ng Seventh-day Adventist, founder ng komunista ayon sa Seventh-day Adventist. Yung mga iba't ibang kilosang komunista like Mayo Uno, Gabriela, yung Akbayan, hindi nyo ba napapansin may mga paring Katoliko na leader sa mga grupong ito? Kung kilala nyo si Balueg, paring Katoliko yan, si Conrado Balueg, di ba? O si Luis Halandoni. Malaki kasi ang kinalaman ng simbahan sa pagkakaroon ng mga ganyang samahan eh. In fact, ang komunismo ay itinatag ng simbahang Katoliko. Yan ang Okay, yon ang tira niya. Ang komunismo daw itinatag ng simbahang Katoliko. Pero wala siyang ginagamit na batayan kung kailan itinatag ng simbahang Katoliko at saan natin mabasa. Ngunit ito'y taliwas sa deklarasyon na ipalabas ni Pope Pius XII noong 1949 na idiniklara sa pamamagitan ng Supreme Sacred Congregation of the Holy Office na ang lahat ng mga Katoliko na tumatangkilik sa komunistang doktrina, all Catholics who professed communist doctrine to be excommunicated as apostates from the Christian faith. Ngayon, dahil binanggit niya si Conrado Baluig na dating commander ng NPA, mga kapatid, ibig po ba sabihin pag may pare na lumabas at nag-NPA, doktrina na ng simbahang Katoliko ang pagiging komunista? Hindi. Dahil ang deklarasyon ng simbahang Katoliko malinaw. Ito ang sinabi ni Pope Pius XI. Sabi niya, communism is intrinsically wrong, and no one who would save Christian civilization may collaborate with it in any undertaking whatsoever. So, yun ang doktrina at aral ng simbahang Katoliko. Sino ang nagpabagsak sa komunista, lalo na sa Eastern Europe? Ito ang ulat, mga kapatid, na dapat i-research ng Seventh-day Adventist. How Pope St. John Paul II played a role in ending communism in Eastern Europe. So, kaya yung sabi nila na ang Katoliko ang nagtatag sa komunista, yon ay isang propaganda lamang. Kung sabi niya na may pare umanong nagiging NPA, ibalik natin sa kanila. Di ba nila alam na may SDA na kahit sa ibang bansa na kulong at nasampahan ng kaso dahil sa rape? Another big story at 5, lawsuits filed against a former pastor and the Florida Seventh-day Adventists. Attorneys for two women who claim they were sexually abused by a pastor say the church was negligent. Pastor Billy LeVay was sentenced to 7 years in jail last year. The judge found him guilty of sexual activity with a minor and child abuse. News 6's Nadine Yanis was at the press conference today. She's alive at the church off Rio Grande in Orange County. So, Nadine, both women had some very powerful messages today. Well, Matt, they wanted to tell their stories of what they say happened within these church doors behind me here when they were both elected into coveted secretarial roles here to the pastor back in 2016. And they say that within the Haitian community and Haitian church,
The church is like a second family, and the pastor is like a second father, which is why they stayed silent until they announced this lawsuit today. Billy sang my mother's funeral, and my father in his head, he's saying he would never do anything to my girl. Kenya Gills was just 16 years old, and her father was the right-hand man to the pastor of the Bethel Seventh-day Adventist Church, Billy Okay, LeVay. pastor ng Seventh-day Adventist, tandaan ninyo, ang binanggit niya na si Conrado Baluig, pare, pero lumabas sa pagkapare. Yung si Alondone, pare, pero lumabas sa pagkapare. Itong napaulat na ito, pastor, hindi lumabas sa pagkapastor, may kasong rape. Kaya, sang-ayon ba siya? Kung yun ang argumento, na magiging doktrina na nila ang pagiging rapist? Hindi lang yan. Tingnan pa natin ang mga napaulat na SDA pastor na arrested. O, ito. So, hindi yan lumabas sa pagka-pastor, nanatili ang pastor, ito pa. O. At di lang yan. Naalala ninyo yung founder ng KAPA sa General Santos na si Pastor Apolinario, Joel Apolinario. Sino ba siya? Ito si Pastor Joel Apolinario. Described as a self-made man. He was a fisherman, a construction, a worker, a broadcaster, a twice-failed politician, and a Seventh-day Adventist Conference minister. A splinter group of the Seventh-day Adventist Church. So, nagiging minister sa conference, pero nagiging paksyon na naman. So, di po ba si Joel nagiging wanted yan, nagiging kalaban pa ni Kibuloy, at nakipagbakbakan sa operasyon ng PNP at nakuhaan ng iba't ibang mga ore na high-powered na firearms. Ito. Yung sinasabi ni PNP Chief kanina na $900,000 or 50 billion, ano po yun, sir? Pera po ba yun ng KAPA? At nasaan na po ngayon yun, sir? At ano pong disposition ni Apolinario right after this, sir? These are fact already in situational, count from previous events. Anyway, we will be distributing press release. These details are on that press release. So that happened long time ago, and it was established fact na parang na-check siya doon. Ito yung pera niya. These are background there, situational. However, we will be giving a press release copy. Okay, nahuli talaga. At ito ang sagot sa nag-comment na si Freedom of Sacred Hearts. Nasabi niya, baka sasabihin nila naman, Pastor SDA ng Amerika, hindi SDA sa Pilipinas. Lol. Si Joel Apolinario sa Pilipinas yun. Sa Pilipinas yun. At hindi lang yan, yung sa Zamboanga del Sur na pastor ng SDA na nagkuha ng PNP clearance. At habang nagkuha siya ng PNP clearance, nahuli, napaulat yan. Dahil may existing warrant of arrest. So, ibig po ba sabihin, nagiging doktrina na nila? Yon. Kaya isip-isip naman pag may time. Okay, ituloy natin ang tirada ng Seventh-day Adventist. Bakit daw ang simbahang Katoliko ang nagtatag ng komunista? Hindi nyo alam. Kung familiar kayo dun sa tinatawag na liberation theology, may ganyang doktrinang simbahan, liberation theology. Ito, pakinggan ninyo ha. Ang sabi dito sa Wikipedia, liberation theology developed within the Catholic Church in Latin America in the 1960s as a reaction to the poverty and social injustice in the region. Latin American liberation theology influenced parts of the evangelical movement and Catholic bishops in the United States. Its purported use of Marxist concept led in the mid-1980s to an admonition by the Vatican's Congregation for the Doctrines of the Faith. See? Okay, Ginagamit. napansin niyo mga kapatid, tinalakay niya ang concerning sa liberation theology. Pero, nabasa niya yung admonition ng Congregation of Doctrine. Baka, di niya naunawaan ito lubos. Balik muna natin ha.
to an admonition by the Vatican's Congregation for the Doctrines of the Faith. See, ginagamit ng liberation theology yung Marxist concept, yung kaisipang komunismo. O eto, dito sa isang balita, So, bago yung sa isang balita, eto, ating gamitin yung binabasa niya na balita, mga kapatid. Ito kasi ang binasa niya na nasa online. Okay, palakihin natin. May bahagi dito na iniwasan niya. Ito ang bahagi na sinabi, while stating the Prepy Cardinal Ratzinger rejected certain forms. Merong mabasa dito na nagbabala ang simbahan kaugnay sa aral ng liberation theology. Pero di talaga lubos na unawaan ng Seventh-day Adventist na ito. Kaya ingat-ingat pag may tayo, mga kapatid, dahil grabe ang kanilang pagtuligsa sa simbahang Katoliko, at kung di talaga ninyo pag-aralan ang ating pananampalataya, delikado. Pero sino po ba ang sinabi ni Ellen Goldwhite batay mismo sa aklat ng Seventh-day Adventist na may kaugnayan sa impyerno? Ito ang aklat ng Seventh-day Adventist, ang pamagat, Mga Pangyayari sa Wakas na Panahon ni Ellen G. White, page 146. Maraming titindig sa ating pulpito, kasama ang mga solo ng kasinungalingang hula. Sinindihan galing sa solo sa impyerno ni Satanas. Napansin niyo ba na si Ellen Goldwhite mismo ang may akda niyan, na dami daw umanong titindig sa kanilang pulpito na may dalang sulo ni Satanas. Kaya, ang tanong, kung gayon, saan itatapon ang Seventh-day Adventist? Balikan natin ang kanilang aklat. Ito ang aklat niya, ang may akda ay si Ellen Goldwhite, page 54. And thou, Capernaum, close parenthesis, Seventh-day Adventist, who have the great light in the point of privilege, shall be brought down to hell. Saan daw itatapon ang Seventh-day Adventist? Sa impyerno. Nasa kanilang aklat yan, mga kapatid. Kaya, ginamit natin ang kanilang aklat at yung sinabi nila na ang simbahang Katoliko daw ay, sabi nitong nagtuligsa na ito, ang simbahang Katoliko ay sa demonyo dahil Babylonia. Ito, ang dakilang Babylonia po ay kumakatawan sa isang masamang relihiyon. Isang masamang relihiyon na naging makapangyarihan sa buong mundo, na ang ipinapatupad po ay mga aral na labag sa utos ng Diyos. At iyang authority na yan na naghahari sa masamang relihiyon ng Babylonia, ang tinatawag nating Antikristo. O naman na lahat ng nandyan sa relihiyon na yan, demonyo. Kasi nga naman, napatunayan natin na yung relihiyon na yan, natupad yan sa simbahan. Okay, natupad daw umano sa simbahang Katoliko. Okay, tingnan natin, sa aklat ni Ellen Goldwhite, sino po ba ang may paniniwala? Sadali muna, baka mawala tayo. Humina na naman ang signal natin. Okay. Sa aklat ni Ellen Goldwhite, ito ang mabasa natin, Remnant Church by Ellen G. White, page 47. Si Ellen Goldwhite mismo ang nagsabi nito. My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, and that all that would be said must come out of her. So dito sa aklat nila kinumpirma, mga kapatid, na mismo sa loob ng Seventh-day Adventist may naniniwala
na ang Seventh-day Adventist ay ang katuparan sa Babylonia. At upang maligtas ka, kailangan kang lalabas sa Seventh-day Adventist. At di lang yan, ito ang sigurado ako na ang mga Seventh-day Adventist merong aklat na ganito. Pero sandali lang, pag mawala tayo itong aklat na ito, Cebuano ito, isasali natin mga kapatid. Ito ang mabigat. Ito, ang dakong away o dakilang tunggalian na ang may akda ay si Ellen Goldwhite. Ano po ba ang nakasulat dito sa kanilang aklat na ang may akda mismo ay si Ellen Goldwhite? Ito, Cebuano ito. Gitagna kini ni Jesus sa kasayuran nga isyu bahin sa mahimong labing dako nga pagsuta alang sa katapusan nga adlaw. Og manggula ang daghang bakakong manalagna. O ano daw? At lalabas ang mga maraming sinungaling mga bulaang propeta. San Mateo 24:11. Alang sa dugang na pagsasantok, gihatag sa Dios kini nga pulong, ibinigay ng Dios ito na salita. Kang Juan, mga hinigugma, mga minamahal, dili ninyo tuuhan ang mga espiritu, huwag ninyo agad paniwalaan ang mga espiritu. Apan sulayin ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang mga bakakong manalagna nga manggula sa kalibutan, unang Juan 4:1, sapagkat maraming mga bulaang propetang lalabas sa mundo, unang Juan 4:1, hinoon lakip na si Ellen White. Ano daw? Isa na si Ellen White. Nasa aklat nila ito mga kapatid. Kaya atin lang ginagamit mismo ang kanilang aklat dahil itong aklat nila ang nagpakita kung ano talaga ang Seventh-day Adventist. So dito lang muna tayo dahil humihina yung signal ko, baka mawala tayo. Balik muna diyan sa punto por punto. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless.